Alam po ba ninyo na may formula po tayo kung paano po maging masaya at makontento? Teka, iinom po muna ako. Eto na po. Your happiness and contentment is equal to your quality of life minus your envy. Ang pagiging maligaya po at pagiging kontento po ninyo sa buhay ninyo ay magdedepende po sa kalidad ng buhay ninyo matapos pong ibawas nyo dito ang lamang inggit ng inyong puso. At ano po ibig sabihin nito? Ang karaniwang pinakamasasayang tao po sa mundo ay ang mga taong maayos ang kalidad ng kanilang buhay at hindi po sila likas na inggitero sa buhay ng ibang tao. At ang karaniwang pinakamalulungkot pong mga tao ay yung mga likas na inggitera at inggitero. Pero ayaw naman pong ayusin ang mga sariling buhay nito dahil mas madali po sa kanila ang sisihin na lang po ang ibang tao sa naging kapalaran po nito kaysa sa tanggapin po ang masakit na katotohanan na tayo lang po ang makakapagpabago ng sarili nating kwento. Sila po yung mga taong lagi na lang galit sa mundo at sigurado po ako na lahat po tayo ay may kilalang taong ganito. Kaya lagi pong dalawa ang payo ko pagdating sa bagay na ito. Una, magsipag na po tayo at ayusin na po natin ang kalidad ng ating buhay habang maaga pa po at may lakas pa po tayong ayusin ito. At linawin ko lang po na hindi po natin kinakailangang yumaman ng todo. Kinakailangan lang po natin maabot ang kalidad ng buhay kung saan tayo po ay ganap ng makukontento. Gaano man po kasimple o karangya ito. At ang pangalawa, kailangan po talaga nating matutunang maging masaya para po sa naging buhay at kapalaran ng ibang tao. Imbis po na punuin ng inggit ang ating puso. At inaamin ko po na mahirap po talagang gawin ito. Lalo na po kung likas po talaga sa inyo ang maging isang inggitera at inggitero. Subalit kinakailangan nyo pong matutunan ito. Dahil kahit gaano po kayo kayaman, hanggat hindi po nababawasan ng inggit sa puso ninyo, hindi po kayo lubusang magiging masaya. Dahil lagi na lang po kayo nakatingin sa bakuran ng ibang tao, imbis na namnamin ang sarap ng sarili pong buhay ninyo. Ang inggit po ay karaniwang nagsisimula kapag mas pinagtutuunan na po natin ang pansin kung ano ang mga wala sa atin kaysa po sa kung ano ang meron tayo. Kaya kapag natuto na po tayo magpasalamat sa kung ano pong biyaya ang meron tayo at matuto rin po tayo maging masaya para naman po sa biyaya na natanggap ng ibang tao, kusa na lang po mawawala ang inggit sa ating puso. Jeanette.